lahat para sa isang maikling panalangin. Handa na ba tayong manalangin? Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo pong Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin na gabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa lahat ng oras. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Isang maganda at mapagpalang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Jonaliza Tagalog, ang inyong guro sa araw na ito. Pero bago ang lahat, mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Opo, wala. At dahil dyan ay bigyan natin ang ating sarili ng isang barangay clap. Pero bago tayo magpatuloy, ay atin munang balikan ang mga kailangan nating tandaan kung tayo ay nandito na sa ating silid-aralan. Una, umupo ng maayos. Pangalawa ay tumingin at makinig sa ating guro. At pangatlo ay itaas palagi ang kamay kung may nais kayong itanong o gustong magsalita. Nagkakaintindihan na ba tayo? Opo. Bago tayo pumalaot sa ating panibagong paksa, ay muli muna natin sariwain ang ating nakaraang talakayan. Ito ay tungkol sa tama, unang digmaang pandaigdigan. Natatandaan niyo pa ba ang mga sanhi ng unang digmaang pandaigdigan? Ating tingnan. Una, ito ay nasyonalismo. Pangalawa ay imperialismo. Pangatlo naman ay militarismo. Pang-apat ay pagbuo ng alyansa at ang panghuli ay pandaigdig na hidwaan o international anarchy. Husay! Dahil dyan, malinaw na naunawaan ninyo ang ating nakaraang talakayan. Inasahang pagkatapos ng araling ito, ang mag-aaral ay una, na ipapaliwanag ang sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Pangalawa, na ilalarawan ang mga kaganapang naging dahilan ng ikalawang digmaan. At pangatlo, napapahalagahan ang pagsunod ng isang kasunduan. Bago tayo dumako sa ating formal na diskusyon, ay mayroon muna akong ipapakita sa inyo. Ito ay tinatawag na picture. Unang larawan, pangalawang larawan, at pangatlong larawan. Base sa mga larawan na inyong nakita, ano kaya sa tingin ninyo ang ating magiging paksa? Tama! Ito ay ikalawang digmaang pandaigdig. Ang ating paksa ay mga dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ngayon ay ating alamin ang kahulugan ng mga salita. Una, liga. Sa English, league. Ang ibig sabihin, union, samahan, o kapisanan. Pangalawa, Nazi. A political party of the mass movement known as National Socialism. Pangatlo, Versailles. A city in central France near Paris. Treaty of Versailles of 1919 imposed upon Germany by the Allies, the most important of the 5 peace treaties that concluded World War I. Pang-apat, Covenant of the League. Bound members to uphold world peace and promote international cooperation. At ang panglima, Ribbentrop-Molotov Pact was a non-aggression pact Nazi Germany and the Soviet Union that enabled two powers to partition Poland between them. Handa na ba kayong simulan ang ating aralin? Kung handa na kayo ay ating tingnan kung kaya nyong sagutin ang unang gawain. Isulat niyo ito sa sangkapat na papel ang letra ng tamang sagot. Narito ang hula hoop. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ito. At ngayon ay ating tingnan kung gaano katalas ang inyong isipan.
Para sa unang katanungan, isa sa mga lugar sa Japan na pinasabog ng United States sa pamamagitan ng atomic bomb. At ang gustong sagot ay letrang C. Tama ba inyong mga sagot? Magaling! At pangalawang tanong, ito ang ideolohiyang pinairal ni Hitler noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ang wastong sagot ay letrang D. Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay! At pangatlong tanong, ito ang tawag sa samahan mga bands na itinatag pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ang tamang sagot ay ang letrang B. Tama ba inyong mga sagot? Magaling! Marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot sa ating unang gawain, kaya't sigurado ako na kayo ay handa na para sa ating panibagong talakayan. Tara na! Mga dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Una, pag-agaw ng Japan sa Manchuria. Noong 1931, inagaw ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Kinundina ng Liga ng mga Bansa ang Japan dahil mali ang ginawa nito. Kasunod nito ay ang pagtiwalag sa Japan sa Liga ng mga Bansa. Pangalawa, pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa. Ang Germany naman ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pag-aalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-armas. Matapos tumiwalag, pinasimula ni Adolf Hitler, leader ng Nazi, ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa. Layo ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahihiyahiyang kondisyon. Binalak niya muli ang pananakop. Bilang sagot ng mga bansa sa paghahanda ng Germany, ang France ay nakipag-alyansa sa Russia. Pangatlo, pagsakop ng Italia sa Ethiopia. Alam niyo ba na sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italia ang Ethiopia noong 1935. Tuwirang nilabag ng Italia ang kasunduan sa Liga o Covenant of the League. Pang-apat, digmaang sibil sa Spain. Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig. Ang dalawang panig ay Pasistang Nationalist Front at Sosyalistang Popular Army. Nanalo ang mga nasyonalista. Marami ang nadamay dahil sa pakikialam ng ibang bansa. Panglima, pagsanib ng Austria at Germany o Anschluss. Nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Sumalungat ang mga bansang kasapi ng Allied Powers katulad ng Pransya, Gran Britanya at Estados Unidos. Tumutol si Mussolini sa Union kaya nawala ng bisa ito noong 1938. Ito ang kinalabasan ng kasunduan ng Italia at Germany na Rome-Berlin Axis. Pang-anim, paglusob sa Czechoslovakia. Alam niyo ba na noong 1938, hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudeti na pagsikapan na matamo ang kanilang otonomiya. Dahil dito, hinikayat ng Englatera si Hitler na magdaos ng pagpupulong. Ngunit nasakop ni Hitler ang Sudetin at noong 1939, ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta rin sa Germany. At ang huling dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang paglusob ng Germany sa Poland. Pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939, tuwirang pagbaliktad ng Germany sa Russia sa kasunduang Ribbentrop-Molotov. Ito ay isang kasunduan na hindi pakikiligma. Ang pagbabaliktad na ito ay dulot ng mga sumusunod na pangyayari. Una, hindi pagsali ng Russia sa negosasyon tungkol sa krisis ng Czechoslovakia. Pangalawa, pagkainis ng Germany sa Russia nang magpadala ito ng negosyador sa kasunduan ng pagtutulungan ay hindi importanteng tao. Naiintindihan niyo na ba ang lahat ng mga dahilan sa ikalawang digmaang pandaigdig? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain.
Bumuo ng 2 grupo at bawat grupo ay may isang representante para sumagot sa puzzle box. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Hanapin at bilugan sa puzzle box ang mga salitang may kaugnayan sa ikalawang digmaang pandaigdigan. Isa-isang huhulaan ng mga mag-aaral ang mga salita. Paunahan sa pagsagot. Bibigyan ng puntos ang mga mananalo. At ngayon ay ating titingnan kung sino ang nakakuha ng tamang sagot at kung sino ang nananalo. Unang sagot, paglusob. Pangalawa, Hitler. Pangatlo, Russia. Pang-apat, Poland. At ang panghuli, Czechoslovakia. Magaling! At lahat ng grupo ay nakakuha ng 5 tamang sagot. Kung gayon, sino sa inyo ang makapagbubuod tungkol sa ating tinalakay ngayon? O ikaw, Mimi? Magaling! At ngayon, sabay-sabay nating sasabihin ang 7 dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Una, pag-agaw ng Japan sa Manchuria. Pangalawa, pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa. At pangatlo, pagsakop ng Italia sa Ethiopia. Pang-apat, digmaang sibil sa Spain. Pang-5, pagsanib ng Austria at Germany. At ang pang-6, paglusob sa Czechoslovakia. At ang panghuli ay ang paglusob ng Germany sa Poland. At ngayon, kumuha ng sangkapat na papel at sagutin ito sa loob lamang ng 5 minuto. Para sa katanungan sa lahat, sa inyong sariling opinyon, gaano kaimportante ang pagtupad sa kasunduan o pangako? O ikaw, Hani, magaling. O ikaw naman, Maylin, mahusay. Ayon kay Hani, ang pangako ay may kaakibat na isang malaking responsibilidad na dapat mong gampanan, sapagkat may taong umaasang tutuparin mo ito. At ito daw ay nagbibigay sa isang tao ng kasiguraduhan na ang isang bagay na ipinangako sa kanya ay maisa sa katuparan. At ayon naman kay Maylin, sa mga binitawan na pangako sa isang tao, dito nakasalalay ang kaniyang buong pagtitiwala sa iyong mga sinabi. Kapag ikaw ay tumutupad sa iyong mga pangako, magiging masaya ang taong iyong napangakuan. Nakaramdam ang taong pinakuan ng kapanatagan ng kalooban dahil sa pagtupad nito sa kaniyang mga binitiwan na salita at pangako. Magiging dahilan ito upang mas lalo kang pagkatiwalaan ng isang tao. Kaya nga, a man makes a man by keeping his word. Ibig sabihin na ang mga pangako ay dapat tinutupad at binibigyang halaga dahil ito ay mga salitang binitawan mo na dapat mong isakatuparan para sa isang tao. Napakahalaga ng pagtupad sa mga pangako upang mas lalo kang pagkatiwalaan ng mga tao. Kaya, bago tayo magbitiw ng mga pangako sa isang tao, siguraduhin muna natin na magagawa at maisasakatuparan natin ito. Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, bagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang naming Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat. Amen. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!